Sa isang maliit na baryo na napalilibutan ng malalawak na palayan, lumaki si Celia, isang masayahin at masiglang batang babae na may 5 taong gulang pa lamang. Ang kanilang simpleng tahanan, gawa sa kahoy at may bubong na nipa, ay palaging puno ng halakhak at kasiyahan. Sa kabila ng hirap ng buhay sa bukid, ang kanyang mga magulang, sina Mang Berto at Aling Rosa, ay masisipag na magsasaka. Araw-araw silang nagtatrabaho sa bukid, mula umaga hanggang hapon, binubungkal ang lupa. Nagtatanim ng palay at inaani ang kanilang mga pananim. Hindi nila alintan ang init ng araw o lamig ng gabi basta't may maihain sila sa hapag para sa kanilang pamilya. "Rosa, mauna na kami sa sakahan. Bantayan mo muna si Celia," bati ni Mang Berto habang inaayos ang kalabaw na hihila sa araro. "Oo Berto, walang problema," sagot ni Aling Rosa bago binalingan ang kanilang anak. "Celia, magpakabait ka ha. Sumunod ka kay lola mo." Si Lola Ising, ang ina ni Aling Rosa, ay palaging kasama nila sa bahay. Siya ang nag-aalaga kay Celia tuwing abala ang kanyang mga magulang sa bukid. Sa tuwing natutulog si Celia noong sanggol pa lang siya, ang himig na mga awit ni Lola Ising ang kanyang naging pantulog. Hindi rin naman siya kailanman nagrereklamo dahil sa kabila ng kanyang edad, malakas pa rin si Lola Ising at masigla. "Babalik na ako sa paglilinis ng halamanan natin sa likod. Gusto mo bang sumama, apo?" Tanong ni Lola Ising habang iniaabot ang isang maliit na timba para kay Celia. "Opo, Lola!" masiglang sagot ni Celia. Tuwing umaga, isa sa mga paborito ni Celia ay ang pagdidilig ng mga halaman sa hardin nila sa likod ng bahay. Maraming makukulay na bulaklak dito, mula sa mga rosas, sampagita, hanggang sa malalaking halaman ng gabi. Ang bango ng mga bulaklak ay parang palaging bagong taon. Habang nasa hardin, hawak-hawak ni Celia ang maliit niyang balde ng tubig. Pinagmamasdan niya ang mga bulaklak. Maliliit niyang mga kamay ay ingat na nagdidilig ng bawat halaman. "Napakaganda ng mga bulaklak, Lola! Para silang mga prinsesa!" ani Celia habang tumatawa. "Oo nga, apo," sagot ni Lola Ising habang tinatabas ang damo sa paligid. "Kapag inaalagaan mo ang mga halaman, lalaki silang mas maganda at mas matibay. Tulad ng tao, kailangan nilang malasakit at oras para tumubo ng maayos." "Kapag malaki na ako, Lola, gusto ko rin magkaroon ng sarili kong hardin," bulalas ni Celia, puno ng pangarap at saya. Ngumiti si Lola Ising, tumingin sa apo na puno ng sigla at kabataan. "Sigurado akong magkakaroon ka, apo. Basta't patuloy kang matututo at magmamahal ng mga halaman." Pilit at tinularan ni Celia ang kanyang lola na masinop sa pag-aalaga ng kanilang maliit na hardin. Palagi maaliwalas ang pakiramdam ni Celia tuwing kasama niya si Lola Ising dahil nararamdaman niya ang pagmamahal at pagkalingan nito sa kanya. Para kay Celia, hindi lamang halaman ang inaalagaan ng kanyang lola, kasama na rin siya. "Pagdating ng araw, Celia, ikaw na magmamanage ng mga halaman natin. Hindi ba't masarap isipin na may mga bulaklak kang aalagaan araw-araw?" Pabirong sabi ni Lola Ising habang tinatabas ang mga damo. "Opo, Lola. Gusto ko po magkaroon ng pinakamagandang hardin sa buong baryo," sagot ni Celia, puno ng excitement. Sumapit na ang tanghali at bumalik na sa bahay sina Mang Berto at Aling Rosa mula sa bukid. Pagod na pagod, ngunit may ngiti sa kanilang mga muka. Lumapit si Celia sa kanila, nakangiti at masayang masaya. "Ama! Inay! Tingnan niyo po ang mga bulaklak namin ni Lola!" Sabik na sabi ni Celia habang itinuturo ang mga halaman sa likod ng bahay. Ngumiti si Aling Rosa, pinunasan ng pawis sa noo at yumuko para halikan ang noo ni Celia. "Napakaganda ng mga bulaklak, anak. Sigurado kung ikaw at si Lola mo ang nag-alaga ng mabuti sa kanila." "Tama ang inay mo, Celia. Magsisipag ka lang at magtiyaga. Balang araw makakamit mo rin ang mga pangarap mo," sabi ni Mang Berto na masaya rin sa ipinapakitang sigasig ng kanyang anak sa maliliit na bagay. At sa araw-araw na buhay ni Celia sa maliit na baryo, ay mga simpleng gawain kasama ang kanyang lola at ang pagmamahal ng kanyang mga magulang ang nagtanim ng matibay na pundasyon sa kanyang pagkatao. Sa murang edad,
natutunan niya kahalagahan ng pagtutulungan, pagmamahal sa kalikasan at pag-aaruga. Hindi lang sa mga halaman, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid niya. Hindi pa man nagsisimula sa paaralan, puno na ng mga aral ang buhay ni Celia. Nang mag-6 na taon na si Celia, nagsimula na siyang pumasok sa eskwelahan. Masaya siyang pumasok sa unang araw ng klase, hawak ang bagong bag at mga gamit na binili ng kanyang mga magulang. Hindi maimpinta ang saya sa mukha niya habang papunta sa paaralan, sabik na matuto at makilala ang mga bagong kaklase. Celia, tandaan mo, mahalaga ang makinig sa iyong mga guro at makipagkaibigan. Pero higit sa lahat, gawin mo ang tama kahit walang nakatingin. Paalala ni Aling Rosa habang inihahatid siya sa eskwelahan. Opo, Inay! Gagawin ko po ang lahat na makakaya ko. Sagot ni Celia, puno ng galak. Sa paaralan, hindi nagtagal ay napansin ng mga guro ang sipag at talino ni Celia. Mahusay siya sa pagbasa, mabilis niyang naiintindihan ng mga aralin at palagi nagkukusang tumulong sa kanyang mga kaklase kapag may nahihirapan. Malinaw na ang mga turo ng kanyang lola tungkol sa disiplina at responsibilidad ay tumatak sa kanya at ito ang nagdala ng malaking respeto mula sa kanyang mga guro at kaklase. Ang husay mo, Celia, sabi ng kanyang guro na si Maestra Linda habang pinupuri ang kanyang maayos na gawa sa kanilang art activity. Bakit hindi mo tulungan ng iba mong kaklase? Mukhang nahihirapan sila. Agad naman tumugon si Celia. Nilapitan ng ilang kaklase na hindi pa tapos sa kanilang mga proyekto. Huwag kayong mag-alala, tutulungan ko kayo. Masayang sabi niya habang inaayos ang mga gamit ng mga ito. Dahil sa pagiging maagap at mabait ni Celia, naging natural na leader siya sa kanilang klase. Kung may grupo na kailangan manguna sa mga gawain, palaging si Celia ang unang naaalala ng mga guro. Celia, pwede bang ikaw ang maging leader sa paggawa ng project natin? Madalas itanong ni Maestra Linda at palaging oo ang sagot ni Celia, sabik na makatulong at manguna. Minsan, nagkaroon sila ng gardening project sa kanilang klase. Kailangan nilang magtanim ng halaman at alagaan nito hanggang sa ito'y lumaki. Dahil sa karanasan ni Celia sa hardin kasama ang kanyang lola, hindi siya nag-atubiling maging responsable sa kanilang proyekto. Nagplano siya na maayos mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa tamang pagdidilig. Tinuruan niya ang kanyang mga kaklase kung paano alagaan ang mga halaman na parang inaalagaan ang sariling pamilya. Dapat dahan-dahan lang sa pagdidilig. Huwag masyadong marami para hindi malunod ang halaman. Paliwanag ni Celia habang ipinapakita ang tamang paraan ng pag-aalaga. Tama ka, Celia. Parang mas madali kapag ikaw ang nagtuturo. Sabi ng isa niyang kaklase, si Elena, habang pinagmamasdan ang kanilang mga halaman na nagsisimula ng tumubo. Ganon din ang sabi ni Lola. Sabi niya, ang mga halaman daw ay parang mga tao. Kailangan ng tamang pag-aalaga para sila'y lumaki ng malusog. Dagdag ni Celia na halatang tuwang-tuwa sa kanyang ginagawa. Natuwa ang kanilang guro sa resulta ng proyekto at muling pinuri si Celia. Napakagaling mo talaga mag-organisa, Celia. Magiging maganda ang hinaharap mo dahil sa iyong sipag at dedikasyon. Sabi ni Maestra Linda habang inaabot ang sertipiko ng pagkilala sa bata. Sa kabila ng kanyang pagiging leader at husay sa eskwela, nanatili pa rin mapagkumbaba si Celia. Hindi siya nagyayabang sa kanyang mga kaklase at patuloy na tumutulong sa lahat ng nangangailangan. Sa murang edad, naging modelo na siya ng pagiging responsable at masipag. Isang batang may magandang kinabukasan na naghihintay. Habang lumipas sa mga taon, nagpatuloy ang payak ngunit masayang buhay ni Celia sa elementarya. Isa siyang huwarang estudyante, maaasahan, mapagkakatiwalaan at palaging nakangiti. Ang kanyang mga guro, kaklase at maging ang mga magulang ng kanyang mga kaklase ay nagtiwala sa kanya. Sa bawat gawain o proyekto, si Celia ang madalas na nangunguna sa pagpapakita ng dedikasyon. Palagi siya nangunguna sa mga school activities at dahil dito, hindi lamang siya naging isang sikat kundi naging inspirasyon din ng iba. Masaya siya sa bawat araw at higit sa lahat, proud na proud sa kanya ang kanyang mga magulang. Napakapalad namin sa iyo, anak! Madalas sabihin ni Mang Berto sa kanya
habang sinasalubong siya galing sa eskwelahan. Nakikita ko kung gaano kahusay at kasipag ka. Tiyak malayo ang mararating mo. Oo nga anak, dagdag ni Aling Rosa habang hinahaplos ang buhok ni Celia. Hindi lang kami ang proud sa'yo, pati ang lola mo. Tuwang-tuwa sa bawat kwento namin tungkol sa mga achievements mo sa eskwela. Ngunit habang papalapit ang graduation, isang madilim na ulap ang bumalot sa kanilang tahanan. Nagkasakit ang lola ni Celia, si Lola Ising, na matagal nang kasama sa bawat araw ng kanyang buhay. Nagsimula siya manghina at hindi na gaano makabangon mula sa higaan. Sa kabila ng pag-aalaga ng pamilya at tulong mula sa mga doktor sa bayan, tila unti-unti nang nauubos ang kanyang lakas. Isang hapon, habang nasa tabi ng kanyang lola si Celia, pinilit nitong umiti kahit halata ang panghihina sa kanyang boses. Apo, huwag kang mag-alala sa akin. Pinapalakas ako ng loob ng Diyos dahil gusto ko pang makita ka sa entablado sa graduation mo. Napaluha si Celia. Lola, magpahinga ka lang po. Gagaling ka rin. At tiyak po makikita ninyo ako sa araw ng graduation. Ngunit sa kabila ng kanyang mga sinabi, alam ni Celia sa puso niya na lalong humihina ang kanyang lola. Araw-araw, bumibisita siya pagkatapos ng klase para magkwento sa lola niya tungkol sa mga ginagawa sa kanilang eskwela. Nais niyang iparamdam sa kanyang lola ang saya at pagmamahal niya, kahit pa nahihirapan na itong magsalita o tumugon. Ang mga araw na dati puno ng halakhak at kasiyahan ay napalitan ng takot at pag-aalala. Dumating ang araw na kinatatakutan ng lahat. Isang maaliwalas na umaga, habang nasa tabi ni Lola Ising ang kanyang anak na si Aling Rosa, huminga ito na malalim at dahan-dahan na lamang na pumikit. Ang kanyang mga kamay, lating malakas at masipag sa pag-aalaga ng hardin, ay tuluyan ng namahinga. Bumuhos ang luha ni Aling Rosa habang niyakap ang malamig na katawan ng kanyang ina. Nang umuwi si Celia mula sa eskwela, sinulubong siya ng malungkot na muka ng kanyang mga magulang. Anak, halos hindi makapagsalita si Aling Rosa sa bigat ang nararamdaman. Wala na si lola mo. Niyakap ni Celia ang kanyang ina, sabay patak ng luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya matanggap na hindi na makikita ni Lola Ising ang araw ng kanyang pagtatapos, ang araw na pinangako nitong magiging espesyal para sa kanilang dalawa. Naging tahimik at malungkot ang sumunod na mga araw sa kanilang tahanan. Sa kabila ng pag-aasikaso ng mga bisita sa burol ni Lola Ising, ramdam ang bigat ng pagkawala. Kahit ang kanilang hardin na dati puno ng sigla at kulay ay tila nagdadalamhati rin. Lola, pinangako ko po sa inyo na gagaling kayo. Pero hindi ko pala kayang pigilan ng oras. Bulong ni Celia sa harap ng kabaong ng kanyang lola. Pero gagawin ko ang lahat para maging proud pa rin kayo sa akin. Sa kabila ng kalungkutan, itinuloy ni Celia ang kanyang pag-aaral at nagpatuloy sa mga araw hanggang sa dumating ang kanyang graduation. Bagamat hindi na nakita ni Lola Ising ang kanyang apo na umaakyat sa entablado, nararamdaman ni Celia na nananatiling buhay ang pagmamahal ng kanyang lola sa kanyang puso. Gabay niya sa bawat hakbang ng kanyang buhay. Habang lumipas sa mga taon, si Celia ay pumasok na sa high school. Sa kanyang pagpasok sa bagong yugto ng kanyang buhay, mas lalo pang ipinakita ni Celia ang kanyang dedikasyon at kasipagan sa pag-aaral. Hindi man siya ang pinakamatalino sa klase, siya naman ang isa sa mga pinakamasipag at responsable. Dahil dito, madalas siyang nahihirang na maging officer sa kanilang eskwelahan. Hindi lamang dahil sa kanyang sipag, kundi dahil din sa tiwala na ibinibigay ng kanyang mga guro at kaklase. Bilib talaga ako sa iyo, Celia. Anin ni Ana, isa sa mga malalapit niyang kaibigan. Paano mo nagagawang balansehin ang lahat? Officer ka na nga, may mga extracurricular activities ka pa, pero lagi ka pa rin nauuna sa mga gawain. Ngumiti lang si Celia, sabay kibit balikat. Hindi naman kasi pwedeng pabayaan ko ang aking pag-aaral. Sabi ni Inay at Itay, malaking sakripisyo ang ginawa nila para makapag-aral ako. Kaya gusto kong siguraduhin na magagamit ko ng tama ang oportunidad na binigay nila sa akin. Baka naman kaya hindi ka rin nagpapaligaw. Sabat ni Miko,
Isa sa mga kaklase nilang binibiro si Celia. Ang dami nang nagkakagusto sa'yo, pero puro busted. Natawa si Celia, ngunit sinagot niya ito ng seryoso. Alam mo Miko, hindi naman ako tutol sa pakikipagrelasyon. Pero sa ngayon, mas mahalaga sa akin na makapagtapos ng pag-aaral. Hindi biro ang hirap na pinagdadaanan ng mga magulang ko. Kung magpapaligaw ako ngayon, baka mawala ako sa focus. Bilib ako sa disiplina mo, Celia. Ani Ana. Hindi naman lahat ng babae sa edad natin ay kaya magsabi ng hindi. Karamihan kasi kapag sinuyo na ng mga manliligaw, nahuhulog na agad. Oo nga Celia, yung mga katulad mo, bihira na lang. Kaya nga ako, alam mo na. Sagot ni Miko na tila nagbibiro ngunit may halong katotohanan. Tumawa si Celia ngunit hinawakan niya sa balikat si Miko at ngumiti. Wala ka ng pag-asa Miko. Biro niya sabay tawa. Nagkaibigan tayo at iyon ang mahalaga. Marami nga nagpakita ng interes kay Celia. Mga kaklase, mga kabatch at maging mga lalaking mas matanda sa kanya. Ngunit palagi siya nananatiling matatag sa kanyang desisyon. Para sa kanya, higit pa sa anumang romansa, mas mahalaga ang makapagtapos ng pag-aaral at mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Alam niyang hindi naging madali ang pagsasakripisyo ng kanyang mga magulang para sa kanya. Sa tuwing nakikita niya si Mang Berto na pagod mula sa bukid o si Aling Rosa na naglilinis ng bahay pagkagaling sa palengke, lalo niyang pinatatatag ang kanyang sarili. Madalas niya naiisip ang mga salitang sinabi ng kanyang lola noon. Kapag may itinanim, may aanihin. At sa kabila ng mga tukso at pagkakataong maaaring madistract, pinili ni Celia na maging matibay at manatiling nakatutok sa kanyang pangarap. Ang bawat pagsisikap niya ay hindi para sa sarili niyang kapakanan kundi para sa kanyang pamilya. Alam niyang sa tamang panahon, darating ang pagkakataong makakamit niya ang lahat ng kanyang pinapangarap. At higit sa lahat, may pagmamalaki siya ng kanyang mga magulang. Matapos makapagtapos ng high school, masaya sana si Celia sa pag-akyat niya sa entablado para tanggapin ang kanyang diploma. Ngunit isang bagay ang bumabagabag sa kanya. Alam niyang hindi magiging madali ang susunod na hakbang ng kanyang buhay. Matapos sa mga taon ng pagsusumikap, ang pangarap niya makapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo ay tila napakalabo na. Naging malinaw ito nang kinausap siya ng kanyang mga magulang isang gabi, ilang linggo pagkatapos ng graduation. Nak, alam namin gusto mong mag-aral sa kolehiyo. Mahinang sabi ni Mang Berto habang nakaupo sa harap ng hapagkainan. Pero wala na kaming sapat na pera para doon. Tumataas sa mga gastusin sa sakahan at hirap na kami sa araw-araw. Napatingin si Celia sa kanyang ama at sa kanyang ina na kasalukuyan naghuhugas ng mga pinagkainan. Kita sa mukha ng mga magulang niya ang bigat ng kanilang sitwasyon at ramdam ni Celia ang pagmamahal na nasa likod ng bawat salita. Alam niyang ginawa na ng kanyang mga magulang ang lahat ng kanilang makakaya upang mapagtapos siya ng high school. Ngunit hindi na nila kayang itaguyod pa ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Naiintindihan ko po, Ama, Inay. Sagot ni Celia na may malumanin ng ngiti. Bagamat mabigat ang kanyang loob, sinubukan niyang itago ang kalungkutan. Hindi naman ako pwedeng maging pabigat sa inyo. Hahanap na lang po ako ng trabaho. Halos hindi makapagsalita si Aling Rosa, ngunit lumapit siya at niyakap ang anak. Salamat anak. Alam naming malayo ang mararating mo, kahit anong landas pa ang tahakin mo. At dito nagsimula maghanap ng trabaho si Celia. Naglakad-lakad siya sa kanilang bayan, naghahanap ng oportunidad na makakatulong sa kanilang pamilya. Subalit, sa maliit na baryo kung saan kakaunti lamang ang mga oportunidad para sa mga kabataan, tila mas mahirap ang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Isang araw, habang nasa palengke si Celia upang tumulong sa pagbili ng mga gulay para sa kanilang bahay, nakita siya ng nanay ng kanyang dating kaklase na si Aling Marisa. Ito'y kaibigan ng kanyang ina at agad siyang binati ng malugod. Celia! Aba, ang sipag mo naman! Kamusta ka na? Tanong ni Aling Marisa habang abala sa pamimili. Magandang umaga po, Aling Marisa. Magalang na sagot ni Celia. Ayos lang po. Naghahanap po kasi ako ng trabaho. Talaga ba?
bumakas ang interes sa mukha ni Aling Marisa. Sakto! Naghahanap ang barangay ng bagong empleyado. Kailangan nila ng masipag at maaasahang tao para tumulong sa mga proyekto. Alam kong responsable ka, kaya irerekomenda kita sa barangay kapitan. Nagulat at natuwa si Celia sa alok. Talaga po? Salamat po Aling Marisa. Malaking tulong po sa akin yan. Tulad ng ipinangako ni Aling Marisa, agad siyang inirekomenda sa barangay. Kilala na si Celia sa kanilang komunidad bilang masipag at mapagkakatiwalaan. Kahit hindi nagtagal ay natanggap siya sa trabaho. Magsisilbi siyang katulong sa opisina ng barangay, tumutulong sa mga programa at proyekto at inaasikaso ang mga pangangailangan ng mga tao sa kanilang lugar. Habang nagsisimula sa bagong yugto ng kanyang buhay bilang isang manggagawa, kahit papaano ay napawi ang lungkot ni Celia. Bagamat hindi natuloy ang kanyang pag-aaral, naging masaya siya sa pagkakataong makatulong sa kanyang pamilya at komunidad. Tuwing umaga, pumapasok siya sa barangay na puno ng kasipagan at dedikasyon, dala ang mga aral ng kanyang lola at mga magulang. Hindi ko man natuloy ang kolehiyo, pero gagawin ko ang lahat para maging proud kayo sa akin. Nay, Ama, maraming salamat po. Bulong ni Celia sa sarili habang naglalakad patungo sa opisina ng barangay sa unang araw ng kanyang trabaho. Pagdating nila sa Maynila, puno ng pag-asa at pangarap si Celia, kasama ang kanyang mga bagong kaibigan mula sa barangay. Nakipagsapalaran sila sa lungsod upang magtrabaho sa isang call center na di umano'y nasagot na pati ang kanilang matutuluyan. Ito ang oportunidad na matagal nang hinihintay ni Celia, isang pagkakataon para makapag-ipon at balang araw ay muling makapag-aral. Subalit sa kanilang pagdating, agad na napansin ni Celia na may kakaiba sa opisina ng ahensyang kanilang ina-applyan. Hindi ito mukhang opisina ng isang lehitimong kumpanya, madilim, masikip at tila walang opisyal na kagamitan. Nang pumasok sila sa loob, agad silang hinarap ng isang matabang lalaki na nakabarong ngunit walang kaaya-ayang postura. Pasok kayo! Malamyos, ngunit may halong pagdududang sabi nito. Maganda itong trabaho para sa inyo, pero hindi ito isang ordinaryong call center agency. Nagulat si Celia. Hindi po ba kami magtatrabaho sa call center? Tanong niya na may kaba sa boses. Call center? Ngumisi ang lalaki, halatang tuwang-tuwa sa kalituhan nila. Hindi. Ang hanap namin ay mga babaeng mag-e-entertain sa mga club at iba pang establishmento dito. Kaya kung handa kayo, may trabaho naghihintay sa inyo. Nalumo si Celia at agad na naramdaman ang pagkabahala. Hindi po kami interesado sa ganong klaseng trabaho. Madiin niyang tugon, sabay lingon sa kanyang mga kasamahan. Hindi ito ang inaasahan natin. Ngunit hindi tulad ni Celia, napansin niya ang ilan sa kanyang mga kasama ay tila nagdadalawang isip. Paano na tayo, Celia? Tanong ng isa sa kanila si Grace, halatang balisa. Wala na tayong pera. Ginastos natin lahat sa pamasahe papunta rito. Kung uuwi tayo ng walang trabaho, mababaon tayo sa utang. Oo nga, sabi pa ng isa nilang kasama. Saan tayo kukuha ng pamasahe pa uwi? Kaysa naman umuwi tayong luhaan, bakit hindi natin subukan? Pinilit pa nilang kumbinsihin si Celia, ngunit matatag ang dalaga sa kanyang desisyon. Hindi ko kaya, sagot ni Celia. Hindi ko kayang tanggapin ang trabahong ito. Kahit pa sabihin niyo sa akin na walang ibang paraan. May ibang paraan. Titiyakin ko yun. Kahit pa pinilit ng mga kasamahan na sumama si Celia, alam niya sa puso niya na hindi ito ang tamang landas. Kaya't sa kabila ng pangamba at kawalan ng kasiguruhan, pinili niyang tumanggi. Nang lumabas siya sa gusali, puno ng kaba at halos walang direksyon kung saan siya tutungo. Tanging ilang piso na lang ang natitira sa kanyang bulsa, sapat na pamasahe pa uwi sa probinsya, ngunit hindi sapat upang manatili pa ng ilang araw sa Maynila. Subalit bago magdesisyon na umuwi, nagpa siya si Celia na subukan pang maghanap ng trabaho. Hindi ako susuko. Bulong niya sa sarili, puno na ng determinasyon. Kahit kapos sa pera at pagod na sa biyahe, sinuyod ni Celia ang mga kalsada ng Maynila. Nagbabaka sakali na may makita siyang establishmento na maaari niya ma-applyan. Pumunta siya sa mga karinderya, tindahan at kahit maliliit na opisina. Ngunit palaging pareho ang sagot sa kanya. Walang bakante o hindi siya kwalipikado. Mabigat na ang kanyang mga hakbang habang palubog na ang araw.
ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa. Pagsubok lang to, sabi niya sa sarili. Kailangan ko makahanap ng paraan. Habang naglalakad sa isang matrapikong kalsada, napansin niya ang isang maliit na karatula sa harap ng isang restaurant. Hiring for waitress, cook, dishwasher. Bagamat hindi ito ang trabahong pangarap niya, alam niyang may tsansa pa siyang makapasok dito. Nagpa siya siyang subukan at pumasok sa loob ng restaurant. Ako po si Celia. Naghahanap po ako ng trabaho. Bati niya sa isang babaeng nakatayo sa harap ng cashier. Pwede po ba ako mag-apply bilang waitress? Tumitig ang babae kay Celia, tila sinusuri siya, bago ngumiti ng bahagya. Sige, maghintay ka rito sandali. Sabi ng babae habang lumalakad papunta sa isang opisina sa likod. Bagamat kinakabahan, umaasa si Celia na ito na ang tamang kasagutan sa kanyang mga dalangin. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi natanggap si Celia dahil sa wala siyang karanasan sa ganitong klase ng trabaho. Bigo at pagod si Celia habang iniwan niya ang maliit na restaurant na iyon. Kahit pa puno ng pag-asa nang pumasok siya sa Maynila, tila nilawan ng lungsod ang lahat ng kanyang inaasahan. Wala lang natirang oportunidad para sa kanya at sa kabila ng kanyang mga pagsusumikap, isa pa rin siyang kabataang probinsyana na hindi nakapasok sa alinmang trabaho. Bakit ganito? Bulong ni Celia sa sarili habang naglalakad pabalik sa istasyon ng tren. Ginawa ko na ang lahat, pero bakit wala pa rin ako napapala? Nang makarating siya sa istasyon, napansin niyang halos wala ng tao. Gabi na at tahimik ang paligid, maliban sa malayong tunog ng mga tren na paparating. Habang hinihintay niya ang susunod na tren pa uwi, naupo siya sa isang sulok. Pinapanood ng mga tauhan ng istasyon na abala sa kanilang mga trabaho. Nabalitaan mo na ba? Andyan daw si boss ngayon. Bulong ng isang tauhan sa kasama nito habang nag-aayos ng mga kagamitan. Ano? Seryoso ka? Kaya pala nagkakandara pa kayong lahat? Sagot ng isa na halatang kinakabahan. Sino kaya kasama niya? Yung anak niya raw. Makulit daw, kaya isinama na lang dito. Nag-i-inspeksyon sila para palakihin daw ang estasyon. Habang tahimik na nakikinig si Celia sa kanilang usapan, napatingin siya sa paligid. Sa kawalan ng magawa, inaliw niya ang sarili sa mga naririnig. Iniisip ko ano kaya ang buhay ng mga mayayaman tulad ng boss na binabanggit ng mga tauhan. Ang swerte naman ng mga mayayaman. Bulong niya sa sarili kahit pa alam niya hindi maganda ang mainggit. Sana man lang makahanap ako ng paraan para makapag-ipon at makatulong pa rin sa pamilya ko. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip nang bigla niya marinig ang isang iyak mula sa malapit na riles. Agad na tumayo si Celia at sinundan ng tunog. Sa di kalayuan, nakita niya isang batang lalaki na nakahandusay sa gilid ng riles, umiiyak at tila nasaktan. Naku, Diyos ko! Bulong niya, biglang bumilis ang tibok ng puso. Sa mga oras na iyon, narinig na rin ni Celia ang tunog ng paparating na tren. Hindi na siya nagdalawang isip, tumakbo siya papunta sa bata habang ang mga tauhan ng istasyon ay nagkakagulo na rin. May bata! May batang nasa riles! Sigaw ng isa sa mga tauhan. Sa bawat hakbang ni Celia, lumalakas ang tunog ng tren na parating. Ramdam niya ang kaba, ngunit hindi siya tumigil. Sa isipan niya, isang bagay lang ang malinaw. Kailangan niya iligtas ang bata. Habang papalapit siya sa bata, kitang-kita niya ang takot sa mga mata nito. Nahulog ito malapit sa riles at hindi makabangon. Niyakap ng takot ang buong katawan ni Celia, ngunit hindi niya ito pinansin. Agad siyang tumalon pababa sa riles at hinatak ang bata. Ngunit ang bigat nito at ang takot na nararamdaman ng bata ay nagpadagdag ng hirap ng sitwasyon. Halika dito! Kailangan nating umalis! Sigaw ni Celia, pilit na hinihila ang bata palayo sa riles. Hindi ko kaya, ate! Umiiyak na sigaw ng bata, patuloy na nanginginig sa takot. Nagpatuloy ang tren sa paglapit at narinig ni Celia ang sigawan ng mga tao sa gilid ng riles. Isang tauhan na mabilis na bumaba upang tulungan si Celia at ang bata, habang ang iba ay nagbigay ng senyas upang mabagalin ang tren. Pero alam nilang kulang ang oras. Kailangan natin magmadali! Sigaw ng tauhan habang pilit na hinahatak ang bata, kasabay ni Celia. Muntik na siya mawalan ng balanse, ngunit hindi siya tumigil.
Nang sa wakas ay magawa nilang may aangat ang bata mula sa riles, naramdaman ni Celia ang malamig na hangin na humahampas mula sa paparating na tren. Naramdaman niyang hinahatak na rin siya ng tauhan pataas sa plataporma at sa isang mabilis na galaw, nagawa nilang mailayo si Celia bago patuloy ang dumaan ng tren. Sa lakas ng pagdaan ng tren, halos bumaligtad ang tiyan ni Celia. Humihingal, napasandal siya sa gilid ng plataporma habang niyayakap ng mga tauhan ang umiiyak na bata. Ilang segundo ang lumipas bago bumalik ang kanyang ulirat. Tumigil ang tren ilang metro mula sa kanila, ngunit alam ni Celia na ilang saglit na lang at baka hindi na sila umabot. "Salamat po! Salamat po!" Umiiyak ang bata, ngunit halatang napakalaki ng takot sa kanyang mukha. Tinulungan siya ng mga tauhan ng estasyon na bumangon. Ngunit tila nakatulala pa rin si Celia, hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Maya-maya lang, isang lalaki ang lumapit sa kanila. Mataas, matikas at suot ang mamahaling damit. Hawak ang bata, nilapitan siya nito at agad niyakap ang anak. "Ayos ka lang ba, anak?" Tanong ng lalaki habang hinahaplos ang likod ng bata. Nang mapansing si Celia ang nagligtas sa bata, agad na humarap ito sa kanya. "Ikaw ang nagligtas sa anak ko," ani ng lalaki. Ang boses nito ay puno ng pasasalamat. "Hindi ko alam kung paano ko mapapasalamatan ka." Umiling si Celia, halatang kinakabahan. "Wala pong anuman, ginawa ko lang po kung anong nararapat." Ngunit halatang hindi ito sapat para sa lalaki. Hindi mo naiintindihan. Isang buhay ang iniligtas mo at ang buhay na iyon ay anak ko. Hindi ko hahayaang matapos ang gabi na hindi kita personal na pinasasalamatan. Tumingin siya kay Celia na may halong galang at paghanga. "Sumama ka sa akin sa opisina. Pag-usapan natin kung paano kita mapapasalamatan ng husto." Napilitan si Celia na sumunod sa lalaki. Sa loob ng opisina ng estasyon, pinaupo siya ng boss at tinanong kung bakit naroon siya sa estasyon sa ganoong oras ng gabi. "Pauwi na po ako sa probinsya," sabi ni Celia na may lungkot. "Sinubukan ko po kasi makahanap ng trabaho dito sa Maynila, pero hindi po ako pinalad. Wala na po akong pera, kaya pauwi na po ako." Tahimik na nakinig ang lalaki habang ikinakwento ni Celia ang kanyang mga pinagdaanan. Ang pangarap niya makapag-aral, ang hirap ng buhay nila sa probinsya at kung paano siya napilitang sumubok sa Maynila. Nang matapos ang kwento ni Celia, malalim na tumingin ang lalaki sa kanya. "Hindi ko hahayaang mawala ang ganitong pagkakataon," ani ng lalaki. "Kung may isang bagay na kaya kong gawin para sa'yo, iyon ang tulungan ka maabot ng mga pangarap mo." Tumayo ito, tumingin kay Celia at seryosong sinabi, "Ako na ang magpapaaral sa'yo." Napaluhod si Celia sa gulat at tuwa. "Totoo po ba? Salamat po! Maraming salamat po! Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan ng gusto." Bumagsak ang kanyang mga luha sa sobrang saya. Ngunit hinawakan siya ng lalaki sa balikat at tinayo. "Huwag kang lumuhod. Maliit na bagay lang ito kumpara sa buhay ng anak ko. Ipagpatuloy mo lang ang mga pangarap mo at gagawin ko ang lahat para tulungan ka." Matapos ang napakalaking pangyayari sa tren, nagbago ang takbo ng buhay ni Celia. Hindi na siya bumalik sa probinsya upang magtrabaho. Sa halip, nanatili siya sa Maynila upang mag-aral. Ang malaking oportunidad na ibinigay ng ama ng batang iniligtas niya na nagpakilalang si Dante ay naging daan para matupad ang mga pangarap na akala niya ay tuluyan ang nawala. Isang araw matapos ang insidente, kinausap muli ni Dante si Celia. "Ako nga pala si Dante at ito ang anak ko si Arnel." Sabi niya na magpakilala silang mag-ama sa unang pagkakataon matapos ang tensyon sa estasyon. "Hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan ng sapat, pero bilang unang hakbang, gusto kong siguruhin na makakapag-aral ka. Huwag mo intindihin ang mga gastusin, ako na ang bahala." Naluluha si Celia habang nakikinig. Hindi niya inaasahang darating sa punto ng buhay niya na may ganitong biyaya. Nalaman niya hindi lamang isang simpleng may-ari ng estasyon, si Dante. Isa siyang kilalang negosyante na maraming negosyo sa buong Maynila. Kaya't nang inalok siya ni Dante ng isang maliit na apartment malapit sa universidad kung saan siya mag-aaral, agad siyang pumayag. "Walang anuman iyon," sabi ni Dante nang tanggapin ni Celia ang alok. "Kailangan mo na maayos sa tirahan habang nag-aaral ka. Ang apartment ay maliit lamang pero sapat para sa isang estudyante. Huwag kang mag-alala, wala magiging problema doon."
Nang maayos ang lahat, ipinadala ni Celia ang balita sa kanyang mga magulang sa probinsya sa pamamagitan ng isang liham. Hindi siya makapaniwalang magagawa niya ito, na sa wakas, matutuloy ang kanyang pangarap na makapag-aral na hindi pinaproblema ang gastusin. Ikinuwento niya sa kanyang mga magulang kung paano siya natulungan ni Dante at kung paano si Arnel, ang anak ni Dante, ay palagi bumibisita sa kanya sa apartment kapag may oras ito. Ilang araw lamang lumipas, nakatanggap na siya ng sagot mula sa kanyang mga magulang. Kitang-kita sa sulat ng saya at galak nila sa magandang balita. Mahal naming anak, natanggap namin ang iyong liham at walang pasidlan ang aming saya. Napakagandang balita ang natanggap namin mula sa iyo. Hindi kami makapaniwala na may ganitong biyaya ang dumating sa ating pamilya. Tunay nga pinagpala ka ng Diyos dahil sa iyong kabutihan. Lagi mong tandaan na ang pangarap mo ay hindi lamang para sa iyo, kundi para sa ating lahat. Gawin mo ang lahat na makakaya mo at huwag mong kalimutan ang mga aral na itinuro namin sa iyo. Mahal na mahal ka namin anak, mula sa iyong inay at itay. Napaluha si Celia sa tuwa habang binabasa ang liham. Alam niyang magiging masaya ang kanyang mga magulang. Ngunit iba ang pakiramdam ng mabasa ang kanilang mga salita ng pagmamalasakit at suporta. Ang kanyang determinasyon na magtagumpay sa pag-aaral ay lalong tumibay. Simula noon, nanatili si Celia sa apartment na ibinigay ni Dante. Maayos at malinis ito, isang tahimik na lugar kung saan maaari niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang mga asignatura. Lingid sa kaalaman ng karamihan, madalas na bumisita si Arnel, ang anak ni Dante. Makulit ka talaga, Arnel. Biro ni Celia, minsan naglalaro ito sa loob ng apartment. Hehe, di naman po, sagot ni Arnel sabay ngiti. Pero kapag nandito po kayo, parang hindi na ako gaano makulit. Gusto ko kasi magkwentuhan tayo palagi. Mas naging malapit si Celia kay Arnel sa paglipas ng panahon. Sa kabila ng pagiging bata at madalas na makulit, may mabuting puso si Arnel at halatang gusto lang nito maghanap ng kausap. Nalaman din ni Celia na patay na ang ina ni Arnel, kaya't minsan naunawaan niya ang lungkot sa mga mata nito sa kabila ng masayahing ugali. Si Papa, palaging busy, pero masaya ako kapag nandito ka, Ate Celia. Sabi ni Arnel minsan habang nagkukwento ito ng kanyang araw sa paaralan. Ngumiti si Celia at tinapik ang balikat ng bata. Andito lang ako palagi. Kung may kailangan ka, lagi mo akong lapitan. Huwag ka mag-alala. Lagi kitang kakausapin. Nagpapasalamat si Dante kay Celia dahil tila natagpuan ni Arnel ang kalma at kasiyahan kapag kasama siya. Alam din niya hindi naging madali para kay Arnel ang pagkawala ng ina nito, kahit malaking bagay ang pagiging malapit nito kay Celia. Habang patuloy si Celia sa kanyang pag-aaral, nararamdaman niya ang pasasalamat sa bawat araw na lumilipas. Alam niya hindi madali ang buhay sa Maynila, ngunit sa tulong ng kabutihan ni Dante at sa inspirasyon dala ng kanyang pamilya, nanatili siya masipag at determinado. Ngayon, hindi na lamang mga pangarap ang hawak ni Celia. Unti-unti na rin niya nakakamit ang mga ito. At bawat hakbang ng kanyang tagumpay, lagi niya iniisip ang mga sakripisyong ginawa ng kanyang pamilya, ang kabutihan ni Dante at ang mga simpleng aral ng buhay na laging nasa puso niya. Ilang taon matapos sa mga pagsubok, natapos si Celia ang kanyang pag-aaral. Isang araw na puno ng saya at emosyon ang kanyang graduation. Suot ang toga at hawak ang diploma. Hindi maiwasang mapaluhan ni Celia habang inaakyat ang entablado. Nang makita niya ang mga magulang niya sa audience, palakpak na palakpak at may mga luha sa kanilang mga mata. Lalo siyang naiyak. Sila ang naging sandigan niya mula pa noong simula. At ngayon, heto siya, natupad ang pangarap nilang lahat. Pagkatapos ng seremonya, agad siya lumapit sa kanyang mga magulang. Niyakap si Mang Berto at Aling Rosa ng mahigpit. Naku anak, napakalaki na ipinagpapasalamat namin sa Diyos. Umiiyak na sabi ni Aling Rosa habang pinupunasan ng mga luha sa kanyang mga mata. Hindi namin akalain na masisilayin namin ang ganitong pagkakataon. Opo inay, napakalaking biyaya po ito para sa ating lahat. Sagot ni Celia habol ang kanyang luha sa tuwa. Hindi ko po ito makakamit kung hindi dahil sa inyo. Lahat ng pagsusumikap mo anak, nagbunga. Napakabait ng Diyos at binigyan ka ng ganitong oportunidad. Ani Mang Berto na kahit patagong pinunasan ng sariling luha ay halatang labis ng kaligayahan. Makalipas ang ilang buwan mula sa graduation,
Napagpasyahan ni Celia na tanggapin ang alok ni Dante na magtrabaho sa isa sa mga kumpanya. Bagamat maaaring sumubok si Celia ng ibang kumpanya sa dami ng mga alok na natanggap niya, pagkatapos ng kanilang graduation, pinili niya magtrabaho para kay Dante bilang pasasalamat sa kabutihan nito sa kanya. Sigurado ka bang dito ka magtatrabaho, Celia? Tanong ni Dante minsan na nag-usap sila sa opisina nito. Maraming oportunidad sa labas. Kung gusto mo, pwede kitang i-refer sa mga kaibigan ko sa industriya. Ngumiti si Celia at sumagot. Opo, Sir Dante. Malaking bagay po ang tulong na ginawa ninyo sa akin. At ngayon po, gusto ko po kayong tulungan bilang pasasalamat. Dito ko po gustong magsimula. Napangiti si Dante sa sagot ni Celia. Isang bagay na alam niyang hindi nakataka-taka. Si Celia na mula sa simpleng buhay sa probinsya ay pinili pa rin magbigay ng halaga sa mga taong tumulong sa kanya. Isang ugaling hindi nawawala sa kanya. Simula noon, naging masaya at komportable na ang buhay ni Celia. Nagkaroon siya ng sapat na kita upang makapagpadala ng pera sa kanyang mga magulang sa probinsya. Naging regular na ang kanilang komunikasyon at tuwing may pagkakataon, bumibisita si Celia sa kanila upang magbakasyon. Ngayon, hindi na sila nababalot ng hirap ng buhay. Ang mga dating alalahanin sa araw-araw na gastusin ay naging mas magaan na. Mabuti na lang at nagtuloy-tuloy ang swerte natin, anak. Sabi ni Aling Rosa sa isang tawag nila sa telepono. Napakapalad namin at napakabait mo pa rin. Sana ay lagi kang gabayan ng Diyos sa mga ginagawa mo. Salamat po, Inay. Sagot ni Celia, nakangiti habang nasa opisina. Lagi ko pong tatandaan ang lahat ng tinuro ninyo sa akin at ang mga tinuro ni Lola sa akin. Hindi po ako titigil na magsikap at magbigay ng tulong sa inyo para po sa inyo lahat ng ito. Bukod sa kanyang trabaho, nanatili pa rin si Celia na malapit kay Arnel, ang anak ni Dante. Sa bawat sandali na kasama ni Celia si Arnel, hindi niya maiwasang maalala ang mga payo ng kanyang lola. Mga simpleng aral ng buhay na nagturo sa kanya ng responsibilidad at pagmamalasakit. Alam niya na ang pagliligtas kay Arnel noong gabing iyon sa tren ay hindi lamang nagbukas ng pinto para sa kanya, kundi isa ring pagkakataon upang ibalik ang kabutihang natutunan niya mula sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Ngayon, buo na ang buhay ni Celia. Hindi lamang niya natupad ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, kundi natutunan din niya ang kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Ang buhay ni Celia ay patunay na kahit gaano pa kaliit ang pinagmulan mo, basta't may sipag, determinasyon at malasakit sa kapwa, darating ang mga biyaya sa tamang panahon. Ang responsibilidad at kabutihan na itinuro sa kanya ng kanyang lola ay naging gabay niya sa lahat ng pagsubok. At sa dulo ng kanyang paglalakbay, natutunan niya ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa materyal na bagay, kundi sa puso at mga taong tinulungan mo habang tinataka ang landas ng iyong buhay.